Ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas! Pilipinas! Ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas! VP Sara, we love you! Nang mag-ilim, premis na silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyat ka ng magitik, sa manlulupi, di pa pasisihin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bughaw, malilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng matawat mo'y tagumpay na nagdidilig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilig. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Mabuhay ka, Pilipinas! Magandang tanghali po. Nandito po kami at aming ipakita ang suporta ng aming Tatay Digong na sana po siya papayagan na makauwi. Bring him home. Tahan natin ang buong parte ng Pilipilaban. Mabuhay po tayo. Paglaban natin. Ito ang Maisog, Austria. Wish ko lang sa election na sana ay fair at walang mga pagdadaya para sa kapakanan ng mga Filipinos. All the best sa lahat ng mga magbuboto. About Tatay Digong, it was very sudden really. Kasi syempre, alam mo naman, this government, parang nabudol. Dahil I supported really BBM because of Sara. Hindi ako taga Davao, I'm from Antique, pero ang buong Antique, buong baryo namin is PRRD and Duterte. I went to Davao several times kasi ang office namin before nandun. It's a very clean, organized and peaceful town, city. Tapos na nangyari kay Digong, nakakaiyak, nakakagalit. Pero alam mo, as Filipino overseas, ano ang magagawa mo lang is to comment, to fight back sa social media, with the mainstream media pages, which they blocked me. Dahil syempre, alam mo naman pag nag-discuss ka, pag pro-Duterte ka, iba-block ka nila. Pero sabi nga ni Tatay Digong, we are free to see our grievances. Kapalakad ni Tatay Digong sa Pilipinas. At iyan ang unang-una kong hinangaan sa kanya, kaya ako saludo kay Tatay Digong. Subalit ngayon, ang pamahalaan ngayon, ang gobyerno ng Pilipinas baligtad. Lahat kabaligtaran ng kay Tatay Digong. Bakit nagkaganyan ngayon ng Pilipinas? Paanong igagalang ang mga kapulisan sa atin kung puro na ng mga adik ang mga nasa kalye? Noong panahon ni Tatay Digong, wala kang makikitang adik. Ngayon nagsilabas ang mga adik sa Pilipinas. At paano pa kaming makakauwi ng Pilipinas kung ganyan ang mga patakbo ngayon ng pamahalaan sa Pilipinas? Puro takot ang inaabot ng mga taga-abroad pag uwi sa Pilipinas. At isa pa yung sanaiya na yan, sobre ang palim ng bala na yan. Kaya tayo, iboto natin ang PDP laban, straight. Duterte po tayo lahat. Mabuhay ang Duterte! 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 Na suportahan natin ang PDP laban sa darating na eleksyon. Iboto natin, huwag tayo magbabawas, 10 sila. Suportahan natin. Yan lang po ang pinakabibili ni Tatay Digong sa dahig. Sinabi niya suportahan natin dahil yun na lang ang huling pag-asa natin.
Ang Duterte, sinasabi niya, dati 9 sila, ngayon 10. Huwag tayong magbawas kahit isa, 2. Suportahan natin silang lahat. Dahil umaasa pa rin po kami, tayong lahat, na si Tatay Digong ay makakalabas sa kanyang pinalalagyan ngayon. Napakasakit po kung isipin natin na nandun siya. Tutuusin po, taas noo kami ng mga Pilipino dito sa abroad dahil pinagmamalaki namin siya kung paano niyang binago ang dating walang pag-asang Pilipinas. Napakalaki ng pinagbago ng Pilipinas. Kaya nihiling lang po namin na sama-sama nating suportahan kagaya ng inihiling niya ang PDP laban. Iboto natin silang lahat. Ating na eleksyon, suportahan natin ang PDP laban. Straight po tayo. Huwag na po tayong magdadagdag ng kahit na sino. Straight PDP laban. At magiging maayos po ang ating kinabukasan. Salamat po. Opo. So, pero ngayon wala na, kawawa tayong lahat. So, sana naman magising na ang lahat at wag ninyong pabayaan ang nangyari ngayon sa Pilipinas dahil kinabukasan nating lahat. Mati, ang taas noo ko dahil ang ganda ng Pilipinas, malaki improvement. So, ang linis-linis, walang mga adik sa lansangan, binigyan ng mga trabaho, binigyan ng negosyo. Pero ngayon, anong ginawa ni Marcos? Wala naman siya ginawa, kundi ang daming nakapaligid sa kanya mga crook. Wall Street, PDP laban! Duterte pa rin!